Sa video na ito mga bossing, ayan, bubuuhin na namin yung Kubota RK80 na pinagawa sa amin. Ayan. Yan yung bago niyang piston at saka piston ring. Nagpalit tayo ng piston dahil yung piston po niyan luganggang na yung kanyang groove mga bossing. Pag hindi natin papalitan ay wala ring kwenta mga bossing. Ayan. So bali ayan, sasalpak na natin yan. May baliktaran nga pala yan mga bossing. Hindi pwede maging baliktad yung piston pagkasalpak niyan. Yung connecting rod arm yan, may arrow po pataas yan. Dapat po yung arrow ay palagi pong naka-arrow pataas mga bossing. Ayan, hindi pwedeng naka-arrow pababa yun dahil magiging baliktad yun mga bossing. So bali ayan, nakakabit na. Yung cap naman lalagay natin. Ayan po yung arrow niya, yan yung arrow pataas. Yung cap niyan meron ding arrow. So ganun din, nakapataas din yung kanyang arrow mga bossing. So bali ayan na, nakakabit na yan. At dito ayan, testingin muna natin kung gumagana ba yung bomba ng langis mga bossing, yung oil pump niya. So bali ganito lang kami mag testing yan. Ayan, mamakinitahin lang natin. At pag ganyan na po, ayan, meron ng tumalsik na langis. Galing po yan sa may journal ng sa Sigunyal. Ibig sabihin po ay kondisyon yung kanyang oil pump mga bossing. So bali kapag ganyan na ay pwede na nating isara yung harap mga bossing. Ayan, tulad yan, sinara ko na yung harap niyan mga bossing. So bali ang isusunod na natin yung kanyang cylinder head. Ayan. So dito pala wag natin kalimutang ilagay yung kanyang cylinder head gasket bago tayo magkabit ng kanyang pinaka cylinder head. At dito ayan, pinunasan ko lang or nilagyan ko lang ng grasa yan mga bossing. Ayan, nasa sa inyo na po kung anong nilalagay nyo dyan. O kami po ay grasa lang po. Ayan. So dito ayan, sasalpak na natin yung kanyang cylinder head mga bossing. Ayan. Ayan yung cylinder head niyan. Nagpalit pala tayo ng bagong barbula niyan mga bossing dahil yung barbula niya ay wala na rin. Sobrang lalim na mga bossing, nakalubog na, kaya nagpalit na tayo. Ayan. So bali dito mga bossing, ayan, nakasalpak na yung kanyang cylinder head. Ang gagawin na lang natin dito ay hihigpitan natin syempre mga bossing. Ayan. 4 na puwerka yan, hihigpitan natin parehas yan mga bossing. So bali ayan, tie rings lang pala gamit namin yan mga bossing. Kumbaga tansyahan lang namin yung paanong higpit, kung gaano kahigpit mga bossing. So ayan, dapat dyan mga bossing ay mahigpit na mahigpit para hindi siya sumingaw mga bossing. So bali dyan pagka naihigpitan na, susunod na natin yung kanyang push rod mga bossing. Ayan, yung sinasalpak ko na yan, push rod po yan. Ayan. At pagka malagay na natin yan, itetestingin natin, ipaikutin sa flywheel kung talagang nakasuot ba ng maayos yung push rod mga bossing. So bali ganyan, pag nasuot na, susunod natin ito kanyang valve steam cap. Ayan, wag natin kalimutan yan mga bossing. At napakahalaga yan mga bossing, yung valve steam cap na yan. Ayan. So bali ayan, susunod na natin yung kanyang rocker arm mga boss. Ayan, sasalpak na natin yung kanyang rocker arm. Ayan, at merong isang tornilyo yan or puwerka yan, hihigpitan lang natin yan mga bossing. So bali pagka mahigpit na, at dito na mag-uumpisa yung mag-tune up na tayo or iaayos na natin yung clearance ng barbula. So bali bago tayo mag-adjust ng ating rocker arm, tatap muna natin yung kanyang piston mga boss. Ayan. So pag nakatap na, ayan, luluwagan lang natin yung kanyang rocker arm screw, yung pinaka-adjuster, at tsaka tayo mag-adjust ng clearance. So dito po ang ginamit namin dyan sa X-House ay 0.20 mm mga bossing. Ayan. At dito naman sa kanyang intake ay 0.15 mm mga bossing. So bali ayan, 0.20 mm sa X-House at 0.15 mm sa intake mga bossing. So ayan, pagka mayari na natin ma-adjust, syempre hihigpitan na natin tong kanyang rocker arm screw mga bossing, yung pinaka adjuster mga bossing. Huwag natin kalimutang higpitan yan dahil kapag hindi natin mahigpitan yan or maluwag yan, ay iikot po yan, magbabago yung timpla ng clearance yan mga bossing. So ganun lang, pagka mayari na, ayan, isusunod na natin yung kanyang valve cover mga bossing o your bonnet kung tawagin mga bossing.
So ganun lang mga bossing kadali magbuo ng ganitong klaseng makina, water cooled diesel engine. So kahit pa paano sana ay may natutunan kayo mga bossing. So bali dito mga bossing, ayan, yari na yung makina, testingin na lang natin. Papaanda rin na lang mga bossing, mga idol. So bali ayan mga bossing, mga idol, yari na yung makina, umandar na, okay na ulit. Pinaandar pala namin ng matagal ito at para makita natin kung lalabas ba ulit yung langis sa kanyang breather dahil yun ang sakit nito. At tinesting din nating hilain ito ng fan belt kung talagang ihila na ba ng maayos mga bossing. So hanggang dito na lang mga bossing. Thank you for watching. Please follow, like, and share mga idol. Salamat sa inyong support at panunood.